Ayaw nating dumanas ng mga ligalig at kapighatian. Marami ang nagtatanong, sumasampalataya naman ako sa Diyos, nagbabasa at nag-aaral naman ako ng Biblia, dumadalo naman ako ng Bible study at divine worship. Bakit ako nakakaranas ng kapighatian? Ito ang sagot ng Panginoong Hesus. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Sinabi niya ito upang akayin tayo sa pananampalataya sa Kanya, upang matanggap natin ang Kanyang tibay ng loob, tagumpay at kapayapaan. Ito ang buong sinabi niya. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig ng Diyos na maranasan natin ang maging matibay sa kapighatian at magtagumpay sa sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang anak. Iisa lamang ang paraan. Huwag lamang kayo makinig ng salita. Gawin ninyo ang sinasabi nito. Tayo ay tinuturuan ng Diyos na matuto hindi sa pakikinig lang ng Kanyang salita, kundi sa paggawa ng ating narinig sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Kahit mag-aral ng Biblia, hindi tayo magkakaroon ng tunay na karanasan sa Diyos hanggang hindi natin ginagawa ang sinabi niya. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Paano mararanasan ang kaharian ng Diyos? Sa paraan ng pagsisisi. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kapag tayo ay nagsisi, ang una nating mararanasan ay kagalakan, hindi lamang ng ating sarili, kundi kagalakan ng Diyos at ng mga nilalang sa langit. Sinabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Kalakip ng pagsisisi ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at ng 3 araw ay binuhay na muli ng Ama. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay nagkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ang gawa ng pananampalataya ay pag-ibig sa Diyos. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay madadaig natin ang sanlibutan, magagawa natin ang sinabi ni Apostol Santiago.
Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang pamumuhay ayon sa pananampalataya na nagpapatatag hanggang wakas ay pamumuhay ayon sa karanasan mismo ng Panginoong Hesus na nagtagumpay laban sa diablo, sanlibutan, laman, kasalanan at kamatayan. Ito ang pamumuhay na natutuhan mula sa Panginoon at ipinamuhay ng kanyang mga alagad. Kaya't isagawa natin ang lahat ng ating natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa kanila. Sa gayon ay isa sa atin ang Diyos ng kapayapaan. Hindi lamang kapayapaan, kundi ang Diyos mismo ng kapayapaan ang sa atin. Ang pamumuhay sa pananampalataya kasama ng Diyos ng kapayapaan ay karunungan at kaunawaan na dadalhin natin sa ating pagtanda. Bunga ng karanasan sa Diyos at sa Kanyang anak na nasa atin, ay masasabi natin gaya ni Apostol Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang korona ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita.